Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon po. At welcome sa ating Filipino service dito po sa Green Hills Christian Fellowship. Malugod po namin tinatanggap ang bawat isa at maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikisama sa atin bilang isang pamilya sa ating pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Hayaan niyo pong basahin ko ang Psalm 92, 1-5 bilang atin pong tawag sa pagsamba. It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night, to the music of the lute and the harp, to the melody of the lyre. For you, O Lord, have made me glad by your work. At the works of your hands I sing for joy. How great are your works, O Lord! Your thoughts are very deep. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Panginoong You Diyos, just heard a amang nasa message from the langit, Word with kami Green na Hills inyong Christian mga Fellowship anak Ortigas, ay lumalapit in sa partnership inyong with banal Far na East trono. Broadcasting Company Dala ang Philippines. aming mga We sarili hope you can join us na next handang week. sumamba sa God iyo. bless you. Mga puso na puno ng pasasalamat sa inyong kabutihan, katapatan at awa na walang hanggan. Tanggapin ninyo, aming Panginoon, ang aming buhay na alay namin sa iyo bilang aming pagsamba. Kalugdan niyo nawa, Panginoon, ang aming pagpupuri sa inyo, sa aming pag-aawitan, sa aming pananalangin, sa aming pakikinig ng inyong banal na salita. Bilang isang pamilya ng iglesyang ito, kami ay lumalapit sa inyo. Ibinigbigay ang aming pagpupuri na sa iyo lamang nararapat. Maingat namin ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na kaluwalhatian. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo ay nagpapatuloy sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ni Jude. Isang maikling aklat, ngunit napakahalaga ang mensaheng dala sa atin sa panahon natin ngayon. Ang tema po ng buong aklat ay contending for the faith entrusted to us. Ipaglaban ang tanging pananampalataya na ipinagkaloob na sa atin ng ating Panginoon. Ang title po ng mensahe natin ngayong hapong ito ay Itaguyod ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Itaguyod ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, marami po kaming hindi nauunawaan sa iyong salita. Ngunit alam namin, O Diyos, na iyong ibinigay ito upang aming maunawaan, upang aming maintindihan, at upang aming maisabuhay sa aming mga pangaraw-araw na buhay. Kaya Panginoon, kayo po ang mangusap sa amin, kayo ang maglinaw ng aming pag-unawa, kayo ang magbukas ng aming mga puso upang sa hapong ito, ang iyong salita, ang aming matanggap at ang aming masunod. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Balikan natin mga kapatid ang mga ilang talata na atin ang napag-aralan dito sa aklat na ito. Natutunan natin doon sa verses 8-16 na inilarawan doon ni Jude ang detalyadong pamumuhay ng mga bulaang propeta, ng mga apostate na darating sa mga huling araw at tunay nga na nasa ating kalagitnaan na ngayon. Sinasalungat nila ang Diyos. Sila ay lumalakad sa paghihimagsik. Sila ay nagbibigay ng hungkag o walang laman
na pangako. Sila ay tiyak na mahahatulan. Yan po ang ating kaaliwan. Sa verses 17 to 19, napag-aralan natin doon na sinabi ni Jude na alalahanin natin at isapuso ang mga katuruan at hula, mga propesiya ng mga apostol na nagmula din naman sa ating Panginoon. Tungkol sa mga bulaang tagapagturo na alipin ng kanilang mga pagnanasa na may kalikasan na makasanlibutan na nagiging sanhi ng ating pagkakahati-hati sapagkat sila ay hindi tunay na mananampalataya at tagapagturo ng Panginoon. Magmula dyan sa mga babala na yan, mula po sa first verse hanggang sa verse 19, punong-puno ng babala, punong-puno ng paglalarawan, ang sulat ni Jude tungkol sa darating na apostasiya sa iglesia ng Panginoon. Makikita natin sa mga sumusunod na talata, ang mga tagubilin naman ni Jude tungkol sa tamang pagtugon sa ganitong klaseng apostasiya, sa ganitong klaseng pagtalikod ng mga apostate sa ating natatanging pananampalataya. Paano ba natin tutugunan yung ganitong trend na maraming tumatalikod sa tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus? Ano ang tamang pagtugon? Sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin na kailangan nating palaguin at itaguyod ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan po ang panlaban natin. Yan ang pinakamabuting paraan para ipaglaban ang ating natatanging pananampalataya. Yun ang tema ng Jude. Kailangan natin ipaglaban ang ating pananampalataya sa Kanya. Datapat kailangan nating palaguin at itaguyod lalo ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa ilang paraan. Una, sa pundasyon ng Kanyang ibinigay. Meron siyang binigay na matibay na pundasyon. Pangalawa, sa pananalangin sa Kanyang Espiritu na nananahan sa atin. Pangatlo, sa pananatili sa Kanyang pag-ibig na Kanya nang ibinuho sa atin, sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. At pangapat, sa pag-asa o pagtingin sa Kanyang muling pagdating. Kung babasahin po ninyo ulit, titignan niyo po ulit yung ating teksto sa verse 20 and 21, makikita niyo po na ang punong imperatiba, yung primary imperative o kautusan, yung statement na nagbibigay ng kautusan, ang primary imperative po ay nasa verse 21. Sabi doon, keep yourselves in the love of God. Yun po ang utos. Paano natin lalabanan ang apostasiya? Keep yourselves in the love of God. Pagkatapos po noon, napapalibot po doon ang tatlong mga kautusan din. Ang tawag po sa kanya mga participles. No? Siya ang nagdi-describe kung paano yung keep yourselves in the love of God. So, paano ba yon? So, tatlong binigay niya salita. Building yourselves up in your most holy faith. Nasa verse 20. Tapos, praying in the Holy Spirit. Nasa verse 20 pa rin po. Tapos, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Yun po ang structure ng ating teksto na aralin ngayong hapong ito. Ang tagubilin sa atin is to keep yourselves in the love of God by building, by praying, by waiting. So, tingnan po muna natin yung una. Itaguyod natin ang ating pananampalataya sa pundasyon na Kanyang ibinigay. Building. Building up yourselves in your most holy faith. Yung po ang una natin titignan. Sabi niya, but you, beloved. So pag sabi ni Jude ng but you, yung salitang but, ang ibig sabihin po noon, hudyat po yun,
na magbabago ang kanyang focus. No? Ibinaling na niya yung focus ng sulat niya mula doon sa mga apostate na dinescribe na niya at nagbabala na siya. So magmula doon, ibinaling na niya, but you, ang tinuturo niya ngayon ay ang mga tunay na alagad ni Kristo. So ang tong lahat ng ito ay larawan ng mga apostate, but you, sabi niya. Tapos sinundan pa niya ng, but you, beloved. So alam natin na ang tinutukoy niya dito ay yung mga beloved of God. Yung mga iniligtas na ni Kristo Jesus. Yung mga nananampalataya na sa Kanya. But you, hindi kayo dapat pareho ng mga apostate. But you, ganito sila, wala silang laman, wala silang pananampalataya, wala silang spirito. But you, sabi niya. Anong una? Building yourselves up in your most holy faith. Alam natin na mahal talaga ni Jude ang kanyang mga sinusulatan. Sinabi niya yun sa Jude chapter 1 verse 3. Sabi niya, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Dahil sa kanyang pagmamahal, pinalitan niya yung sulat niya. Dapat magkikwento siya tungkol sa kaligtasan kay Kristo Jesus. Pero imbis na magkwento siya, ibinaling niya sa pagbababala. To give warning. Makikita din natin na yung salitang beloved ay nagsasaad sa atin ng pag-ibig ng Diyos na nag-udyok sa ating Panginoon na bigyan ng buhay ng walang hanggan ang bawat isang mananampalataya kay Jesus. Napag-aralan natin yun sa Ephesians chapter 2, verses 4 and 5. Tayo ay patay sa ating mga kasalanan, di ba? Tayo hindi makarespond sa kagandaang loob ng Diyos, di ba? Dahil tayo patay. Tayo disobedient. Tayo ay objects of God's wrath. Tapos sabi sa verse 4 ng Ephesians 2, But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Yan po ang ibig sabihin ng beloved. Isang taong binuhay na maguli ng Diyos upang makapanampalataya sa Kanya. Lahat ng lumapit na kay Kristo Jesus ay beloved of God. Ang pinakamabisang panlaban sa paninira na sa peligro ng apostate ay ang pagpapalago ng ating pananampalataya. Building yourselves up. Yung salita pong building ay isang verb na nasa active voice. Ibig sabihin, tayong gumagawa nito. Building ourselves up. No? Tayong gumagawa. Na nasa present tense, ibig sabihin patuloy nating ginagawa. Patuloy nating ginagawa. Kailangan nating aktibong gawin ang lahat upang tayo'y lumago, upang tayo ay magpatuloy at regular na gawin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan po ang kautusan sa atin. Ang ibig sabihin po nung salitang epoikodomeo ay magtayo ng isang gusali sa ibabaw ng isang pundasyon na nilatag na. So hindi natin kailangan magtayo ng pundasyon. Magtatayo na lang tayo doon sa pundasyon na inilatag na ng mga apostol sa pamamagitan ng katuruan ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:10, According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. Parehong salita po. Building yourselves up. Let each one take care how he builds upon it. So yung pong ibig sabihin ng building yourselves up, meron na tayong pundasyon. Ano yung ating pundasyon? Ang pundasyon ng lahat ng mananampalataya ay ang ating Panginoong Hesus.
Siya ang pundasyon ng ating pananampalataya. Siya ang ating pinananampalatayanan. Sa Kanya tayo nananalig. Sa Kanya tayo sumasandal. Sa Kanya tayo nagdidepende. Siya ang Kanyang pagiging anak ng Diyos at ang Kanyang ginawa para sa atin at ang lahat ng Kanyang mga katuruan na nasa Kanyang banal na salita. Yung binasa ko po kanina sa 1 Corinthians 3, yung susunod na verse po doon, verse 11, ang sabi ay ganito, "For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ." Siya po mismo ang pundasyon. Ang ating pong pananampalataya ay hindi na ayon sa isang kredo, o sa isang filosofiya, o sa isang relihiyon. Ang ating pong pananampalataya ay nakasandig sa isang person, ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang mabuting balita ng kaligtasan. Siya po mismo. Siya ang ating Panginoon. Sa Ephesians chapter 2, verses 20 to 22, ito pong sinulat ni Pablo. Built on the foundation of the apostles and prophets. Ano yung built na yun? Doon sa previous verse, sabi niya, members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In Him, you are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. So meron pong sense na tayo kailangan nating i-build up ang ating sariling pananampalataya, pero ang talagang nagbi-build naman ang ating pananampalataya ay ang Espiritu Santo rin na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya sabi sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7, "Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him." Tayo'y mamuhay na ayon sa Kanya. Tayo'y mamuhay na sumusunod sa Kanya. Rooted and built up in Him. Ayun na naman yung word na yun. Rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. So kailangan po natin talagang itaguyod ang ating sarili sa ating pananampalataya at ating kaugnayan kay Kristo Jesus. At ang paglago o pagtaguyod ng ating pananampalataya ay tanging sa pamamagitan lamang ng matiyagang pag-aaral at pagsunod sa Kanyang banal na salita. Kasi alam na natin, kailangan natin mag-build. Paano ba yun, Pastor? Well, basahin ang banal na salita. Acts chapter 20, verse 32. Itong pinagbili ni Pablo sa mga elders na galing sa Ephesus. Para siyang namamaalam dito at ang sabi niya, "And now, I commend you to God and to the word of His grace." To the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Ano ang able to build you up? Yung word of His grace. Alam natin mula sa Ephesians chapter 4, verse 11, that He gave the apostles, the prophets, the evangelists, and the shepherds and teachers, para ano? To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Yung pong the faith doon ay yung kabuuan ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos po ang nagpapalakas, nagpapalago sa atin. Ito ang sinutukoy ng salitang sinabi niya kasi dito, building yourselves up in your most holy faith.
Ano ba ibig sabihin ng in your most holy faith? Doon daw tayo kailangan magpalago, doon daw tayo kailangan mag-build. In your most holy faith. Hindi po yun ang hindi po tinutukoy nun yung sarili nating faith. Hindi po siya subjective faith. Ang tinutukoy po niya ay yung katotohanan na ibinigay na ni Jesus sa atin, yung kanyang salita. Yung objective faith. Yun po ang ibig sabihin ng in your most holy faith. Kasi yung faith naman natin, hindi naman holy. Dahil nga marupok po nga tayo, di ba? Pero yung katotohanan na ibinigay na ni Kristo Jesus ay most holy. So ang tinutukoy ng most holy faith ay ang kanyang banal na salita. Yun ang sinabi niya sa verse 3, di ba? Appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Yung pong faith doon ay ang kanyang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. So building yourselves up in your most holy faith, ang ibig sabihin lamang po yun, magpalago kayo sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos. Sa ating pakikipaglaban sa apostasiya, kailangan nating maging tapat sa pagbabasa, pag-aaral, at pagsunod sa banal na salita ng Panginoon. Ito ang paraan upang tayo'y maging mabuting lingkod ng ating Panginoon. A good servant of Christ, sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 4, verse 6, if you put these things before the brothers, yung katuruan tungkol kay Kristo, if you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. So paano maging mabuting lingkod? Mag-aral, magbasa, sumunod sa salita ng Diyos. Paano magkaroon ng matibay na pananampalataya? Paano tayo magkakaroon ng pananampalatayang kayang talunin ang kalaban? Sabi ni John sa 1 John 2:14, I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you. Yun yung most holy faith. The Word of God abides in you, nananahan sa inyo. Alam ninyo, sinusunod ninyo. And you have overcome the evil one. Yan lang paraan upang mapaglabanan ng apostasiya. Build yourselves up in your most holy faith. Yan ang pundasyon na kanyang ibinigay. Pangalawa, itaguyod natin ang ating pananampalataya sa pananalangin sa kanyang Espiritu. Pananalangin sa kanyang Espiritu. Kaakibat ng tapat na pag-aaral, pagsunod at paglago sa salita ng Diyos ay ang patuloy na pananalangin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Siya ang nagpapalakas sa ating panloob na pagkatao. Sino? Ang Espiritu Santo. Siya, sa Kanya nagmumula ang ating kalakasan. Ito ay ayon sa panalangin ni Pablo para sa mga taga-Efeso. Ephesians chapter 3, verse 16. Nananalangin si Pablo sa kanyang mga pinagpasturan sa church at Ephesus. Ang sabi niya ganito, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Nagmumula ang kalakasan sa Espiritu Santo ng Diyos. Ang Espiritu ang bukal, ang spring na patuloy na nagpapainom, nag-iibsa ng ating pagkauhaw, ng ating kaluluwa ayon sa Panginoong Hesus. Itong sabi niya sa John 7:37 to 39. Pagkinggan niyo sabi ni Jesus, on the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Alam nyo, yung last day of the feast na yon, sineselebrate ng mga Hudyo
yung kino-commemorate nila, yung ginawa ng Diyos sa wilderness, na naglabas siya ng isang bukal ng tubig magmula sa isang bato. Out of a rock, nagkaroon ng isang spring ng tubig. Kino-commemorate nila yon. Nung kino-commemorate nila nung last day of the feast, tumayo si Jesus, sinabi niya, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Tapos sabi ni John, "Now this he said about the Spirit." So itong Espiritu Santo, siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, siya ang nagpapainom sa atin at nag-iibsan ng lahat ng ating pagkauhaw sa Diyos. Ang pananalangin sa Espiritu Santo ay ang paraan ng ating pagsuot ng iba't ibang bahagi ng armor of God. Natutunan natin yan sa Ephesians 6:13 to 18. Sabi natin doon, sabi ni Pablo doon, sinulat niya, "Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm." So sabi niya, having fastened on the belt of truth, having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith. Yan yung mga bahagi ng armor of God, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, para malabanan ang ating kalaban. And take the helmet of salvation, sabi niya, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Tapos anong sabi niya sa verse 18? Praying at all times in the Spirit. Praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Praying in the Spirit. Ang pananalangin sa Espiritu ay hindi kapareho ng sinasabi ng iba na speaking in tongues. Akala nila, when you pray in the Spirit, nagsasalita ka sa ibang wika na hindi mo maintindihan. Parang mahirap manalangin sa ibang wika na hindi mo maintindihan. No. Paano mo malalaman kung tama ang sinasabi mo sa Panginoon? So hindi po tayo naniniwala doon. Hindi po ganon mag-manifest ang Espiritu Santo ng Diyos. Sa halip, basahin po natin yung sinasabi sa Romans 8:26 to 27. Ganito po yung praying in the Spirit. Sabi doon, likewise, the Spirit helps us in our weakness. Ano ang weakness natin? Kapag tayo nananalangin, actually mga kapatid, hindi natin alam ang kabuuan na kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi natin alam yung specific na kalooban niya para sa atin. Yan ang ating weakness. At madalas nga, weakness din natin yung, ang hinihingi natin, yung gusto natin, hindi yung gusto niya. Ang hinihingi natin yung magbibigay ng kagalakan sa atin, hindi yung magbibigay ng kalwalhatian sa Kanya. So sabi dito, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. Hindi natin alam ang dapat nating ipanalangin, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Sabi ng iba, speaking in tongues to, hindi nga words, groanings nga Too deep for words. So therefore, hindi po siya words na lumalabas. Spiritual conversation siya between the Spirit of God and the Father. Ano kaya ang sinasabi ng Espiritu? Siguro ang sinasabi ng Espiritu Santo, siguro pag nananalangin po ako, Panginoon, sana bigyan niyo ko ng complete na kagalingan sa lahat ng aking mga karamdaman. Siguro yung Espiritu Santo nananalangin sa Panginoon, sinasabi niya, huwag mo siyang pakinggan. Bigyan natin siya ng sakit para lalo siyang magdepende sa iyo. Bigyan natin siya ng kahinaan para hindi siya ubod ng yabang. Bigyan natin siya ng kahinaan para siya
ay kumapit sa iyo. So, ang ginagawa ng Espiritu Santo, yung hinihiling natin na wala sa kalooban ng Diyos, ibinabaling niya para umayon sa kalooban ng Diyos. Sabi kasi sa verse 27, "And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God." Yun ang ginagawa sa praying in the Spirit. At tuwing tayo mananalangin ng ayon to the will of God, tuwing tayo mananalangin na ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay Kanyang sasagutin. Tiyak! Sabi sa John 14:13, si Kristo mismo nagsabi nito, "Whatever you ask in my name, according to my will." Yun ang ibig sabihin nun. Yung in Jesus' name, hindi po yan abracadabra na parang magic word na sasabihin nyo sa close ng pananalangin nyo, ha? Na, "Lord, kailangan ko ng ganito. In Jesus' name." Hindi po siya abracadabra. Ang ibig po sabihin ng in Jesus' name, ayon sa Kanyang kalooban. "Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son." Yun po ang objective. "If you ask me anything in my name, I will do it." Tiyak. 1 John 5:14. Ito napakaganda. "And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of Him." We have the requests. Hindi lang niya pinakinggan, ibinigay na niya. If we pray according to His will. Paano tayo makakatiyak? We need to pray in the Spirit. Pero ang Kanyang kalooban ay nasa Biblia naman. Kalooban niya na tayo ay maligtas at makakilala sa Kanya. 1 Timothy 2, verses 3-4. "This is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth." Yan po ang will niya. Kalooban din niya na tayo magpasakop sa Kanyang Espiritu. Sabi sa Ephesians 5:17 and 18, "Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit." Yun ang will ng Panginoon. Sabi niya sa 1 Thessalonians 4:3, "For this is the will of God." Ito ang linaw, no? "This is the will of God, your sanctification," na tayo ay maging banal. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:18, "Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus." Nasa Biblia po lahat ang will of God. Paano tayo mananalangin in the Spirit? Pray according to the will of God. Pangatlo, una, isang pundasyon na binigay na sa atin. Pangalawa, pananalangin sa Espiritu ng Diyos. Pangatlo, pananatili sa Kanyang pag-ibig. Yun po yung main imperative dito. Keep yourselves in the love of God. Yung pong salitang building, praying, waiting, nasa present tense po lahat. Patuloy niyong gawin. Yung pong keep yourselves, past tense, tapos na. Bakit? Kasi tayo ay nasa pag-ibig na ng Diyos. Nakita nyo? Siya lang yung verb na hindi present tense. Sapagkat tapos na ang ating kaligtasan, ayos na. Ang pananatili sa Kanyang pag-ibig ay hindi isang gawa ng tao upang tayo ay manatiling ligtas. Hindi po ganon. Tayo po ay ligtas na. Tiyak na po ang ating kaligtasan. Kung kayo ay tunay na nanampalataya na kay Jesus, kung kayo ay tunay na ipinanganak na muli ng Espiritu ng Diyos, kayo ay mananatiling ligtas. Tiyak ang ating kaligtasan. John 6:39-40.
And this is the will of Him who sent me. Ito ang will ng God. And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. Tapos sinulit niya, baka hindi nyo naintindihan. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son, lahat ng mananampalataya sa Kanya, and believes in Him should have tiyak, should have eternal life. And I will, tiyak, will raise him up on the last day. Hindi po nawawala ang ating kaligtasan, mga kapatid. Ephesians 1:13-14, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee, down payment, earnest money, guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Tiyak po. 1 Peter 1:3-5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Kept. Pareho nung word na, keep yourselves in the love of God. Kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Tapos na po ang boxing, mga kapatid. No? 2 Timothy 1:12. Sabi ni Pablo, which is why I suffer as I do. Bakit daw siya nagsasuffer? Sabi niya, but I am not ashamed, for I know whom I have believed. And I am convinced that He is able to guard until that day what has been entrusted to me. Dito nga sa Jude, di ba? Paulit-ulit yung salitang keep. Verse 1, to those who are called, beloved in God the Father, and kept for Jesus Christ. Verse 24, now to Him who is able to keep you from stumbling. So, hindi po tayo nagkikip sa sarili natin. Ang Panginoon po ang nagkikip. Pero anong kailangan natin gawin? Anong ebidensya that we are keeping ourselves in the love of Christ? Sabi sa John 14:23, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. Tapos pakinggan nyo to, and we will come to him and make our home with him. Mananahan sa atin ang Diyos na buhay. Dahil yun po ang palatandaan. Ano yung palatandaan? If we keep His word. John 15, verses 9-10. As the Father has loved me, so I have loved you. So sabi ni Kristo Jesus, abide in my love. Keep yourselves in my love. Sabi niya, if you keep my commandments, yun ang paraan. If you keep my commandments, you will abide in my love. You will keep yourselves in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ang ebidensya ng tunay na kaligtasan is if you keep yourselves in the Word of God. Alam niyo, mga kapatid, hindi ito mahirap intindihin. Walang pinagkaiba ito sa kaugnayan ng isang magulang sa kanyang anak. Na kung saan ang tapat na pagsunod at pagpapasakop ng ating mga anak ay nagpapatamis ng ating kaugnayan sa kanila. Di ba? Di ba mga parents, pag yung mga anak nyo, masunurin, sumusunod sa inyong kautusan. Ang inyong kaugnayan sa kanila ay matamis. Walang hassle.
Hindi awkward. Pero tuwing tayo'y lumalabag sa kalooban ng ating mga magulang, hindi ba para tayong estranged? Parang nagkaroon ng biyak yung ating kaugnayan sa kanila. Pero alam nyo, ang anak, hindi naman tumitigil ang pagiging anak. At ang magulang, hindi naman tumitigil ang pagiging magulang. Ngunit, yung ating fellowship sa isa't isa ay nagkakaroon ng lamat. Yun lang ang ibig sabihin nun. Tayo sumunod upang ang ating kaugnayan sa Diyos ay matamis at walang balakid. Paano natin gagawin yun? Tayo marupok. Sabi nga sa Philippians chapter 2, verses 12 to 13, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed," sabi ni Paul, "so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." Yung work out, hindi work for. Work out. Ilabas ninyo yung kaligtasan na nasa inyo na. Ipakita ninyo ang inyong pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. For it is God. Sabihin nyo, hindi ko kaya, Pastor. Eto, for it is God who works in you. Nakuha nyo? We are to work out, but God works in us. Siya nagbibigay ng, ng kalakasan both to will and to work for His good pleasure. Wala nang mas maganda pang arrangement doon. Sabi ng Panginoon, "Keep yourselves in my love, obey my word." Hindi ko kaya, Panginoon. O sige, palalakisin kita para you can obey my word. Ito lang hihingin ko sa iyo. Basahin mo ang aking word. Manalangin ka sa aking espiritu, ayon sa aking word. And you will keep yourself in His love. Hulit sa lahat, pag-asa sa Kanyang muling pagdating. Sabi dito, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Punong-puno ang Biblia ng mga verses tungkol sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. Yan nga ang gusto nating pag-aralan palagi. Tuwing nagpapa-Bible study kami dito tungkol sa prophecy, tungkol sa Book of Revelation, punong-puno ang nag-a-attend. Tama lang naman, sapagkat ang isang fundamental na doktrina ng ating pananampalataya na pinanghahawakan ng lahat ng Kristiyano ay ang tiyak na muling pagbabalik ng ating Diyos. Sabi sa Titus 2:13, baka pa ko ng konti. Verse 11, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people." Kaya nga tayo naligtas na. So ano ibig sabihin nun? Training us to renounce ungodliness and worldly passions, talikuran na natin yung dati nating buhay, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Keep yourselves in the Word. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit? Verse 13, waiting for our blessed hope. Waiting for our blessed hope, ano yun? The appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Yun ang ating blessed hope. Si Pablo, nung siya mamamatay na, ang sabi niya kay Timothy, "Henceforth there is laid up for me," tiyak na siya, "the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing." Lahat na naghihintay sa Kanyang pagbabalik, bibigyan ng crown of righteousness. Kaya sa 1 John chapter 3, verses 2 and 3, ganitong sinabi ni Juan, "Beloved, we are God's children now, and what we will be," sa Kanyang pagdating, "what we will be has not yet appeared," kasi tayo'y nasa katawang lupa pa. "But we know that when He appears, we shall be like Him,
Glorified na yung ating katawan. Because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him, everyone who is waiting for His return, everyone who is waiting for eternal life, purifies himself as He is pure. Yun po ang kailangan natin gawin. Paano ba i-purify ang ating sarili? Basahin ang salita ng Diyos. Manalangin sa Espiritu ng Diyos. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. Paano? Umasa sa pagbabalik ng Diyos. Ang kanyang pagbabalik sa takdang panahon, sabi dito ay isang mercy, isang kahabagan. Bakit? Sapagkat ito ang magtitiyak na hindi tayo dadanas ng kanyang puot. 2 Peter chapter 3, verses 11 to 13. Sinasabi ni Pedro dito, darating ang araw na madidissolve sa apoy ang lahat ng bagay. So sabi niya, since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness? So dapat, holy and godly tayo. Bakit? Because we are waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. So hindi tayo dadanas ng ganung puot. Sinabi din niya ni Pablo sa 1 Thessalonians 5, verses 5 to 9. Sabi niya, for you, yung mga mananampalataya, you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So then, let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. Laging binabasa ang salita ng Diyos. Laging nananalangin sa Espiritu ng Diyos. Laging sumusunod sa kalooban ng Diyos. Laging hinihintay ang pagbabalik ng Diyos. Sabi niya, for those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Bakit? For God, sabi niya sa verse 9. Pakinggan niyo to. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Yan po ang ating hinihintay, ang kanyang pagbabalik, upang tayo ay kunin niya at dalhin sa kanyang piling. O upang tayo ay i-rapture niya at sabay-sabay tayo na magkakasama sa iglesia na kanyang dadalhin sa kanyang piling. Pinangako niya yan, mga kapatid. John 14, verses 1 to 3. Let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again. Pakinggan niyo to. I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Yan ang ating pag-asa, mga kapatid. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya tayo nananalangin sa Espiritu ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Kaya tayo umaasa sa Kanyang pagbabalik. Kasi ang sabi niya, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Kailangan natin, mga kapatid, itaguyod ang ating mga sarili sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Mayroon tayong matibay na pundasyon, ang kanyang katotohanan na ipinagkaloob na sa atin ng ating Panginoon. Mayroon tayong isang mayamang bukal ng kapangyarihan, ang kanyang banal na Espiritu Santo. Meron na tayong kakayahan na manatili sa kanyang wagas na pag-ibig dahil sa Espiritu niya sa ating puso. At meron tayong tiyak na pag-asa ng kanyang muling pagbabalik.
Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong pangako sa amin sa pamamagitan ni Jude. Salamat po na maaari naming itaguyod ang aming pananampalataya sa inyo. Sapagkat kayo ay aming Diyos, kayo ay babalik at susunduin niyo kami, Panginoon. Susunduin niyo kami upang kung saan kayo naroon, kami ay naroon din magpasawalang hanggan. Yan po ang aming inaasahan. Yan po ang aming inaasahan. Yan po ang nagpapalakas sa amin upang kami ay manatili na nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin sa Espiritu ng Diyos, nananatili sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat kami naghihintay sa pagbabalik ng Diyos. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga, Panginoon, na ang aming mga mata, ang mata ng aming mga puso at kaluluwa ay nakatuon sa iyo, sapagkat ang iyong pagbabalik, ang iyong pagsundo sa amin, Panginoon, ang aming inaasahan. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.